Nagkaroon ng isang napakagulong gera po sa social media ngayon, kung saan nagkakampihan ang mga miyembro ng Southeast Asia or SEA na tinatawag laban sa mga taga South Korea. At kung makikita po natin sa mga screenshots na kagaya nito, talagang masasabi mo na puksaan kung puksaan hard. It even goes to a point kung saan marami ring mga brown o mga kayumanggi sa iba't ibang panig po ng mundo ang sumasali sa away na ito in defense of Southeast Asia at yung specific na bansa na may kinalaman dito. Pero ano nga ba yung mga nangyayaring yan? I'm sure marami sa inyo yung nagising na lang. Bakit ang gulo-gulo? Bakit may puksaan? Bakit parang lahat nakikipag-away dito sa mga South Korean netizens? Everything has to do with this specific video. Pakita natin ng saglit, no? At kung makikita nyo, yan po yung dahilan kung bakit ang isang K-pop concert po sa Malaysia ay naging dahilan o mitya ng parang World War III online sa pagitan ng Southeast Asian nations at South Korean netizens. At kung medyo naguguluhan po kayo, i-explain ko sa inyo ang buong pangyayari. Ngayon bago natin umpisahan ng talakayan, gusto ko lang na mag-warning po sa inyo. Kasi this episode talks about racism, colorism, at maaaring maging trigger ito para sa inyo na nakaranas ng mga pangmamaliit mula sa ibang lahi. Personally din po, iniisip ko kung i-share ko to pero personally, mag-share din ako ng experience ko sa inyo in regards to South Koreans. Miski ako, parang hindi rin po ako nakaligtas. And one story, very recent lang din. Kaya kung gusto nyong mapakinggan yung kwento ko, hinga na rin po muna kayo ng malalim at makinig sa aking sasabihin ngayong gabi. Ito ang mga sasagutin nating katanungan sa talakayan ngayong araw. Number 1, ano ba yung naging cause ng away na yan? Nasaglitan na natin kanina pero didikdikin pa natin. Number 2, bakit biglang lahat sumali na? Malaysia at South Korea lang naman ang involved. Number 3, ano na kaya yung nangyayari dito sa away na to sa araw na to? Number 4, racism. Marami tayong examples po nito na gusto kong talakayin din natin. And number 5, my personal story. So, ang tanong ko, 30s, ready na ba kayo? Umpisahan na natin. Siblings versus South Korea. January 31 po na mag-umpisa ang lahat. Meron kasing isang South Korean band na nagngangalang Day6 ang nag-stage ng kanilang concert sa Kuala Lumpur, Malaysia. At itong concert po na to, maraming dumalo, marami silang fans Hindi lang mga Malaysians, may mga ibang bisita rin. Gano'n naman, di ba, sinusundan natin yung mga idol natin minsan Including, of course, yung mga taga South Korea. Ngayon, tagumpay naman po yung concert. Natapos naman siya. Kaso, pagkatapos, biglang nag-viral yung footage. Dahil dito, matapos ang concert, maraming mga Malaysian fans ang agad sumugod online.
para maglabas ng hinaing nila laban sa mga kapatid nating galing South Korea. Disclaimer lang ha, hindi po tayo nag-aano ng away dito. Kinukwento lang din po natin yung konteksto ng kwento. Anyway, nagrereklamo rin po sila sa mga Korean fan sites. Ayan, dahil ito yung problema po talaga. Nagpasok daw sila ng mga malalaking professional cameras at mga lenses doon sa venue para kumuha ng photos doon sa event. To better understand sa mundo po ng mga K-pop. Actually, hindi lang K-pop, miski sa atin din naman, di ba? Marami yung mga dedicated fans po talaga, yung dinodocument, yung kanilang mga idol sa mga pinupuntahan ng mga ito. May mga mall shows, concerts, and even yung mga pagsakay at pagbaba ng mga airport. Pictorial po talaga lahat. Yan. Sa mga nagpipicture na to, meron mga common fans lang naman at meron mga teams talaga no, na pinapatakbo ay ang mga pagpipicture-picture na yan. So, normal naman po talaga yung ganitong klase ng kalakaran. Magtatanong kayo ngayon, Kuya Claro, pwede naman pala, normal naman pala, bakit may away? Okay, bawal ang camera. Diyan na mangyayari yung conflict. Yung mga organizers daw kasi sa Malaysia, mahigpit nilang ipinagbawal ang kahit anong mga camera o mga video equipment doon sa venue. Ngayon, syempre, di ba, kung nasa isang lugar ka po, kung bisita ka po doon, irerespeto mo yung batas nung pinuntahan mo. After all, magic word, bisita ka lang. Dahil sa nangyari na ito sa pagitan ng mga Malaysian fans at ng Korean fans na dumalo sa nasabing concert, nag-umpisa na nga ang online war sa platform na X o dating Twitter. Nagpalitan ng salita ang mga Koreans at Malaysians hanggang sa nauwi na sa usapang racism na inumpisahan ng mga Korean netizens. Magdi-disclaimer ulit ako ha! I think lahat naman po ng bansa ay merong racism. Pero yung, kung makikita nyo yung mga pinopost po, yung bang tinatawag tayong jungle Asians, ng mga taga-gubat, ganyan. Tinatawag tayong unggoy. Alam mo naman po, di ba, na mali naman yun. Nangaapak ng pagkatao. In fact, in many issues, even before this, may mga nakikita po tayo ng mga influencers or even mga normal na Koreans na ayaw nilang tinatawag silang Filipino. At meron naman yung mga ginagamit nila yung salitang Filipino pag maitim ang isang tao. Ginamit ko lang yung example sa atin directly, no? Hindi sa mga Malaysian. At yun na nga yung makikita natin sa mga sinasabi nila online. Okay, hindi sa Filipino ha. Ginamit ko lang na example kasi marami na talaga tayong experiences na ganito in the past. I think this is not the first time na meron tayong issues regarding racism with South Korean netizens. Okay, so that being said, hindi siya hype lang or issue talaga. I think that specific racism exists and alam natin na may kinalaman to sa kulay ng ating balat. At first, ang hiling lang naman ng mga Malaysians ay irespeto yung bansa nila, yung kanilang venue. Pero nung naglabasan na nga yung mga racist remarks na yan, ayan na. Kumampi na lahat ng mga Southeast Asian brothers and sisters natin. Siblings ang tawag. Funny story lang po, no? Tayo mga Southeast Asians, kung nanonood po kayo ng mga ML, ganyan, yung mga Honor of Kings, sobrang lakas po nating magtrashtukan sa isa't isa. Naglalaro ako ng Honor of Kings milady main ako. Pero sabi nga nila, di ba, siblings tayo, no? At I think ito yung maganda sa kwentong ito. If alam po ninyo, recently, nagta-travel ako. Yung mga kapatid po natin, yung mga nakikilala ko po ng mga Thai, Vietnamese, galing ako dyan, nakakausap ko sila. Nandun talaga yung love nila sa atin, no? Dahil pare-parehas tayo ng kulay ng balat Ganon din, di ba? Kasi paano ma-explain? Pag magkakapatid, di ba, nag-aasaran, nagbibisitan, pero pag may isang kumante, magkakampihan lahat yan. At yun, yung nangyari sa kwentong ito. Kampihan na. Yung fan site, eventually nag-apologize naman sila. Pero yung tensyon, lumaki lang lalo nang lumaki. Ang daming mga South Koreans yung patuloy pa rin sa kanilang mga racist remarks. Meron pa silang mga sinasabi na katulad nito if you're gonna like Korean singers, at least try to respect Korean culture. Or else, stop consuming fan site photos on your timeline. Is this a trait of a foreign B? That's disgusting. Nakikita ko yung mga ganyang klase po ng comments, mapa-threads or X. Marami po talaga. May isa pang nagsabi, why the hell are you sucking up to Korean singers? Go stan artists from your own damn
country. Which is sobrang ang weird lang. At alam mo kung ano yung naging magandang nangyari matapos po nitong mga pinagsasabi nilang to? Aba, yung mga siblings, kanya-kanyang suportahan sa kani-kanilang mga local pop idols. Kanya-kanya silang post ng kung ano ng mga artists at grupo na miski ako, ngayon ko lang din po nakita at napasabi na lang ako, ay hala, ang dami pala, magagaling pala lahat. Akala ko tayo lang yung may mga mga BINI, mga SB19. Sila rin pala, may kanya-kanya na rin sila, At kung kantahan lang din naman po ang labanan, kahit wala pa pong training ang mga yan, magagaling po tayo kumanta. Sinasabi ko sa inyo, lamang ang Pilipinong walang vocal training. Kahit sa mga may vocal training, totoo yan! Totoo yan! Magagaling po talaga tayong kamanta at na-experience ko palagi, kapag when I meet people on other countries, talagang tinatanong sila sa akin, do you sing? At first, nawiwirdohan ako, bakit lagi niyo akong tinatanong? Hindi ako aware na meron pala tayong ganung reputation. Tapos napaisip ako, hala, oo nga, ako pag nasa MRT, ako talaga kumakanta ako sa utak ko talaga. Hindi ako kumakanta malakas, bawal yon. Pero talaga nagtatap ako ng paa, naghaham ako. Tayo lang pala yung gano'n na kanta ng kanta. Kung magbabasa po kayo ng mga threads, parang yun daw yung giveaway sa mga Pilipino. Malalaman mong Pilipino ang isang tao. Pag parang medyo sing-songy, gano'n, umiindak habang naka-airpods. Nakikita ko yan, totoo nga siya. Talented po talaga tayo at gano'n din ang mga kapitbahay natin from Southeast Asia. Kaya if anything arose from this entire debacle, it's that napakaraming magagaling na artists na kayumanggi. At naniniwala ako na dahil sa pangyayaring ito, lalo lang tayong makikilala. Abay, syempre, support tayo doon sa mga kakulay natin. Speaking of which, eto na, medyo magiging madilim na yung usapan natin. South Korean beauty standards. Habang nagbabasa-basa ako, ito yung mga nakikita kong isa sa mga naging triggers, kaya nag-jump in na rin ang mga bansang Pilipinas, Thailand, Vietnam, at iba pa. So meron kasing grupo na nagngangalang Nona. Sana tama po yung pagkakabanggit ko, Sa music video nila, hina-highlight nila yung mga plantations, ganyan, sakahan. Typical tropical girlies ba? Parang sa atin yung pantropiko. Ganyan, pinapakita rin natin yung araw, nyug, mga ganung bagay. Ngayon, may mga nagko-comment po ng mga South Korean. Sabi, were they so broke? They couldn't rent a set and had to film it in a rice field? What is this? Are they on their way to transplant rice seedling? Abay, syempre, matitrigger po talaga ang lahat. Sinadya nilang ilagay yan dyan, tapos mamaliitin mo. Core natin yan bilang Southeast Asian nations. Core ng pagkatao natin at bumubuhay sa atin yung mga sakahan na yan. Bigasan, palayan, tayo mismo yan. Tapos mamaliitin. Dito na rin ngayon papasok yung usapan ng South Korean beauty standards. Ayan, ito yung parang rebat. Tignan nyo itong isang meme, sabi, angry Southeast Asian woman. Tapos, may unggoy na pinakita. So, ito na rumibat na po yung mga taga Southeast Asia. Sabi, Korean people's original faces before plastic surgery. Ganon. Ngayon, sabi ko sa inyo, racism exists everywhere. And naniniwala ako na kahit gigil na gigil po tayo, mali rin naman yung nagmamaliit tayo ng kapwa natin. Nag-umpisa po na maungkat na hindi naman daw pogi at magaganda ang mga Koreano. Pag nagpunta ka raw dun sa kanila, hindi naman daw nila kamukha yung mga nasa K-drama. Lahat din naman siguro na pag nagpunta rin naman sa Pilipinas, hindi rin naman natin kamukha lahat sila Catherine Bernardo, Nadine Lustre. Medyo back and forth na lang din ng racism. At ang daming nagpo-post na kaya lang sila maitsura dahil sa pagpapagawa nila ng kung ano-ano sa kanilang mukha. Alam naman natin na totoo yan. Medyo sa kanila, medyo mas maraming nagpapagawa ng mukha, which is wala namang mali. However, tayo rin naman, i-admit man natin o hindi. Pero buhay po nila yan. Walang mali dyan. If it makes you happy, have enhancements. Diyos ko. Pero dahil nga sa usaping ito, lumaki na ng lumaki at ang dami nang na-involve palalo. Dito na papasok yung toxic side of fandoms. Out of topic po siya sa usapan natin, pasensya na, pero it's the very same toxicity na nangyayari dito sa buong away ng ating main topic ngayon. Huwag po kayong magagalit sa akin ha, pero medyo magre-real talk lang din po tayo ng konti ngayong gabi. At ito yung gusto ko talagang i-discuss. As much as I love the Southeast Asian solidarity na pinakikita natin ngayon,
I think there's a certain toxicity talaga within fandoms. More specifically sa K-pop fandom. Alam na natin na ang daming mga artists mismo, yung alam nyo na yung ginawa nila sa sarili nila, no, dahil sa toxicity na ito. Dami yan, sunod-sunod yan, taon-taon yan, may ganyang balita. At totoo rin yan, miski sa mga Filipino fandoms, no? Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Gusto ko lang na ma-realize natin, no, na meron din tayong mali. Huwag po tayo magplastikan. Walang araw na walang away sa internet because of this. And I think, yun din yung gusto kong pag-usapan natin. Sa Reddit, tignan nyo to, no? May mga discussions katulad ng, why are some K-pop fans so toxic? Or, why are K-pop fans ruining K-pop? Walang mali po, umidolo. Walang mali na ma-inspire tayo ng mga taong napapanood natin. Na magwapuhan, na magandahan tayo sa kanila, kiligin tayo. Walang mali na merong mga taong napapakanta tayo, napapaindak tayo, or naliligtas tayo sa mga panahon na nasa kadiliman tayo. Pero ang mali ay yung sa sobrang bulag natin sa pagmamahal sa mga taong ito, nagiging negative na yung mga ginagawa natin. Pumapasok na yung bullying, yung kritisismo sa buhay nila na wala sa lugar, na nagiging personal na, to the point na hindi lang ang mga netizens po, no, sa isa't isa ang nagiging delikado, kung hindi yung buhay na nung mismo mga idols, hindi na rin safe sa mga fans nila. Di ba pati yung mga dinedate nila, pinakikialaman na po ng mga fans na para bang sila ang nagmamay-ari sa buhay ng mga ito. So, if anything, I hope na kahit papaano, makapag-reflect din po tayo na, tayo kaya mga Pilipino, meron kaya tayong mga nasasabi na hindi rin maganda sa mga kapwa natin, di ba? At ang sagot po dyan ay oo. At sana mai-apply natin itong mga realizations natin dito sa panonood nyo ng Claro the Third ngayong gabi, no? Na, oo nga, mali yung mga sinasabi ko minsan. So, sana baguhin natin yon. So, eto na ngayon, no, para sa mga naghihintay ng personal kong kwento. May personal story of racism. Disclaimer lang, ha. Marami po akong gagawing disclaimer. I have personally experienced this, no, yung certain air, may certain na hangin. 2 beses na. At ang gusto ko lang sabihin, hindi lahat po ganito. In fact, kung titingin po kayo online, ang daming mga nag-a-apologize sa mga ginagawa ng kababayan nila. At miski ako, tuwang-tuwa rin ako pag nanonood ako minsan ng mga Korean vloggers na nasa Pilipinas, di ba? Nakikishot sila sa mga umiinom. Kumakain sila sa mga karinderya. Ang babait nila at mahal na mahal nila tayo. Ehem, di ba? Sandara Park, ayan. Hindi naman siya vlogger, no? Pero sikat na sikat siya, pero mahal na mahal niya ang Pilipinas. Example lang. Yin and yang lang kasi talaga. May Koreanong mabuti, may Koreanong masama. May Pilipinong mabuti, may Pilipinong masama. May Southeast Asians na mabuti, at meron ding masama. So ito na po yung kwento ko. First instance is yung first time namin pumuntang Boracay, around 2 years ago. So merong spot, hindi ko po maalala, no, pero merong spot doon na maraming Koreans. Nakakatuwa parang wala ka nga sa Pilipinas kasi sobrang dami po nila doon kung nakapag-Boracay na kayo. Yung photo spot na yon, parang pa-sunset na siya at mataas na lugar siya, parang lalakad ka, angat ka man parang 5 floors. Ngayon sa taas po na yon, no, ang daming Koreano. At kung naka-follow ko po kayo sa akin, sa Instagram ko, promote ko lang din, napakahilig ko po sa mga larawan ng sunsets. So sa kwento ko, marami sila, parang tour sila. And syempre, nung nasa taas na ako, gusto ko rin naman mag-picture. Gusto ko rin habulin yung sunset. Nauna naman po ako sa iba, no? Pinauna ko naman yung mga nauna sa akin. Pero, alam niyo yung pag magpapalit na, yung parang gaganon na ako kasi turn ko na, parang ayaw nila akong pasingitin. Tapos hindi ko alam kung alam niyo yung biglang gano'n na tingin, naglalakad, tapos biglang na alam mong na parang nagmamadali sila naman doon yung magpipicture. Kahit kitang-kita nila na nandun ako na naghihintay din ng turn ko. Kahit tapos na yung mga nauna sa akin. May certain na ere na, kami muna. Kasi nakikita ko nga na sina-side eye ako. Pero syempre dahil Pilipino po ako, no, si Claro, mabait po si Claro in real life. Hindi po talaga ako pala away. Ayoko rin naman na hindi maganda yung experience nila sa atin. Iniisip ko baka naman gusto lang din talaga nilang habulin yung sunset. So sige na, hayaan nyo na, kayo na lang dyan. Pero magpapaka-honest ako sa inyo, doon ko naramdaman na parang minamaliit ako. Na parang ako yung turista sa sarili kong bansa. Hindi ko alam kung nagigets yung feeling na yun, no?
iniisip ko palagi, baka naman mali lang ako, no? Pero pag naaalala ko, nanliliit ako. Nakalimutan ko na siya until nitong mga nakaraang linggo. Yun yung first story ko. Pangalawa, kakauwi ko lang po from Taiwan and honestly, meron talaga akong fear na mamaliitin tayo ng East Asians kasi mapuputi sila di ba? I was wrong. Grabe po yung bait ng mga Taiwanese. I made a few friends. Sabi nila, pogi din daw ako doon. So, boost ng ego. Anyway, wala pong kinalaman sa kanila yung kwento, but again, from South Koreans. Bibili ako ng pansit na may chicken at egg. Pakita ko yung picture dyan, no? So, nasa harap po ako. Ako yung naghihintay. Walang katao-tao. Turn ko na. Kinakausap ko po yung nagbebenta kasi nagpe-prepare pa sila. May hinahanda pa silang food para sa mga parang babalik pa, no? Parang babalikan yung in-order. Bigla pong may nag-cut sa akin na South Korean. Pumunta siya sa harap. Alam mo yung parang ginit-git. Pumunta talaga sa harap ko, kahit nasa harap ako. At tapos nakita ko na naman yung mabilis na side eye na gano'n na alam niya na nandun ako. Na-aware siyang nakapila ako sa unahan. Ako po, hindi po talaga ako confrontational na tao. Hinayaan ko na lang. Napaisip na lang din ulit ako, no? Nabalik yung first experience ko. And napapatanong ako, isolated case lang ba to? Or nakachamba lang talaga ako ng mga ganitong klaseng tao? Miski naman mga Pilipino, may mga ganyan din po, di ba? Or meron talagang ere na maliit talaga yung tingin nila sa atin, no? Pangit, unggoy, mababa, mahirap. Di ba nga, sabi nila, no? Tapunan tayo ng mga kriminal nila. Parang ganun yung tingin nila sa atin, which is nakikita natin sa mga pelikula at kanilang mga TV series. Ang sa akin lang, nakakapangliit po talagang isipin. So sana hindi naman. Sa ngayon po, nakikita ko na palaki pa rin ng palaki ang issue na ito. Palaging merong bagong nakakasali sa usapan in solidarity with Malaysia. For some reason, even Japan, Brazil, nakikita ko at nai-include na rin sa narrative na ito. So iisipin mo rin na kahit papano, kahit iba yung kulay ng iba, no, yung mga Japanese, no, kakampihan ka pa rin kapag ibinababa ka. Sana lang din, matuto tayo kasi kahit dito sa atin, meron tayong colorism na tinatawag. Na kapag maitim, madumi, mahirap, hindi maganda yung trabaho, or pangit, which is wrong. Ang ganda-ganda po ng balat natin kung alam nyo lang po, may dahilan kung bakit iba-iba tayo. Lahat tayo magaganda at gwapo. Kaya wag na tayo makidagdag pa sa naratibo na pangmamaliit ng ibang lahi na hindi natin kamuka o kakulay. Sa gitna ng ingay nitong mga balita mula South Korea hanggang sa mga bansa mula sa Southeast Asia, isang bagay ang mas mahalagang iwan natin sa ating isip. Na sa panahon na may mga matang mamaliitin po tayo dahil sa kulay ng balat natin, na kailangang mas piliin natin na tignan yung mga pagkakapare-parehas natin sa mga kapwa natin, na hindi tayo hiwa-hiwalay, na hindi tayo magkakakompetensya kung hindi magkakapatid. Ang ganda ng Southeast Asian Solidarity. Puno ng ganda ang Timog Silangang Asya. Kayumanggi ang ating kulay, makulay ang kultura, malalim ang ugat natin sa ating musika, idols natin, at mga kwentong matagal nang hinihintay rin na marinig ng buong mundo. Marahil, ito na ang tamang panahon, hindi lang para pumalakpak sa iisang entablado, kundi para silipin, suportahan, at ipagmalaki rin natin ang musika at idol industry ng sarili nating bansa at ng mga kapatid natin sa Southeast Asia. Dahil kapag binigyan natin ng espasyo ang isa't isa, mas lumalakas ang tinig nating lahat. At kapag sabay-sabay nating ipinakikilala ang kulay kayumanggi sa mundo, hindi na ito magiging dahilan para maliitin. Kung hindi, isang simbolo ng lakas, kagandahan, at pagkakaisa. Diba? Galing. So, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell ha. At tatanungin ko na lang din kayo, nakatikim na ba kayo ng pangmamaliit dahil sa kulay ng inyong balat? Dito mismo sa sarili nating bansa o kahit saan man. Idadagdag ko lang din na katanungan na naka-experience ka na rin ba ng pagmamaliit sa mga South Koreans? I-comment mo sa ilalim at please, respetuhin natin, hindi naman po lahat ng South Koreans ay masama. Yun lang ang gusto ko sabihin. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.